Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Amir from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, gawin mong guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa bara, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din ka ng idea, awareness, change of decision, mga pwede mong maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na kayo kasi baka hindi nyo magustuhan yung reading ko. Baka hindi ko maibigay sa iyo yung fulfillment na hinahanap mo, okay? I-analyze nyo maigi ha, yung energy reading tayo. I-analyze mo yung ating reading. Energy reading tayo, no pointed name, hindi mo to personal reading, wala ang pangalan mo dito. Pwedeng ito makatulong sa inyo. I-reverse nyo. No? Hindi porkit na sinabi ko may conflict, sasaw-saw ka sa conflict. Conflict nga mangyayari, no? Habaan may pasensya mo. Example lang yun na para mas maintindihan nyo. Please lang. Okay. Uy, ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng situation mo. There's a new beginning happen into your life. Ibig sabihin is there's an end of a cycle happen into your life. No? Magkakaroon ng mga transformation or nahandun yung point na may mga unexpected change, unexpected change. Or pwede rin nahandoon sa point na magkakaroon ng mga pagsasaayos, pagbabago, or ibabaguhin, renewal, parang ganun. Or sa iba is paglipat. No, pwedeng nahandun sa point na yon. Hindi ko alam kung may paglipat or pagtatapos na magaganap. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo yon. Iba-iba kayo, no? And then also is may mga bagay, you have the 8 ito. May mga bagay ka daw na i-work it out. No, may mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin. Na doon din yung pag-i-imagine mo ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Parang there's an idea or creative idea na you want to make it reality. Nandun ka sa point na yun. Nandun yung point na umaasa ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo na makakamit mo yun. Or matatapos mo yun. Or it's more on thinking kasi yung nakikita ko sa'yo dito, no? And then also is nagiging slow yung situation. Pwede may mga slow situation na nagaganap or magaganap sa buhay mo. Pwede mga slow ng pagdating ng blessing, slow ng decision making, or nagiging mabagal ang mga pagpasok ng pera, or sa iba is nagiging decision making, no? Nandun yung sa point na yun. There's a slow, but may blessing naman din na magaganap o mangyayari. Sabihin, iba sa inyo is makakatanggap ka ng pagmamahal, tulong, or gift. No, hindi ko alam kung pera siya or valuable things or gift, ganyan. Makaka-receive daw yung iba dito. It's more on thinking yung nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na pinaglalabanan mo or gusto mong gawin o o pinipilit mo yung sarili mo doon sa bagay o sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko. And also, iba dito is may tension pa na hindi nare-resolbahan. In what way, I don't know. Sa nakikita ko, but may mga tension na hindi pa nare-resolbahan. And then also, is nandun din yung point na sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka doon na nagtitimpi ka, nagtitiis ka. At yun, kung saan, pwedeng sa trabaho. Diba, pwedeng sa mga bagay na ginagawa mo this time. Yun na nakikita ko. But still, nandun naman yung good news. Within a 1 week, 1 day, 1 week, 1 month, there's a good news happen into your life. So, iba dito, meron ka daw marireceive within the 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, or 6 months. Pwedeng iba 6 days lang. Iba, maaring 6 hours. Iba, maaring 6 weeks, diba? Or iba is by the 6 months. O kaya by June. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Yun. Iba-iba kasi kayo, hindi yan isang bugsuan. O ito sa'yo, lahat kayo, ganun.
Hindi ganun. Iba-iba ng araw. And then also is may mga sitwasyon daw na parang either napo-frustrate ka or may mga sitwasyon na natatrap or nai-stuck ka. Nandun ka sa point. Siguro nai-stuck ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung paano, pwedeng nalilito ka. Pero alam mo, sabi kasi dito the choices is always available in yours. Ang kailangan lang dito is you need to work it out. Kailangan mo mag-action. You need to follow your heart. Kung sa tingin mo, this is a good or this is a makakagood para sa'yo, gawin mo. Make things happen, no? Nandun sa point na yon. Huwag ka lang isip ng isip. Umpisahan mo siya, ibig sabihin. Dapat ganun. Diba dito is there's a situation na parang you still holding. Hindi ko alam in what way, but you still holding yung bagay o yung sitwasyon na yun. Meron kang 29, 14, 20, 26, 29, and 16. Sagittarius, Libra, Gemini, and Cancer. May mga dinidesire o mga gustong panindigan or aksyonan na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. No? Nandun sa point na yun. So, nakikita ko rin dito is may mga kasiyahan na magaganap o mangyayari. Congrats kung ano man to, no? But sa ngayon, delay. Baka nga hindi pa siya this time. Siguro March, April, May, maybe, mga ganyan, June. Tulad ng sabi ko kanina. Yan, but may mga kasiyahan. Sa iba, as long as kaya mong panindigan at as long as a-actionan mo yung desire na yun, mangyayari talaga siya. Pero may process. Parang there's a progress situation. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, may mga papuri, pasasalamat, kasiyahan. Also is money. Kung may mga money situation, may konting delay lang, no? Sa iba. Siguro sa iba may mga madidelay. Halimbawa, naghihintay ka ng magbabayad ng utang, delay yon. Naghihintay ka na bigyan ka ng magulang mo or may tao magbibigay sa'yo, medyo madidelay lang siya. Yun ang nakikita ko dito. O kaya naman is, naasahan mo yung 1,000 pesos pero dumating is 500 lang. Yung mga ganun sitwasyon. Pero at least may blessing ka pa rin, di ba? Hindi pa rin ano. And then also, mahilig kayo sa kape? Magkakaroon ka ng questioning quarrel sa isang babae. Pwedeng may babae sa buhay mo or maybe this is you na masyado siyang masiyasat. Pwede na doon sa point na yun. Or matanong. Or maybe this is you. Or pwedeng yung masiyasat or matanong na yun kasi humingi siya ng tulong sa'yo. Diba? Humingi siya ng support sa'yo. Pwede na doon sa point or ikaw ito sa kanya. Vice versahin natin na yun. And then also, you need to be aware kasi someone is wearing a mask. Maybe this is you or someone is connected sa iyo or yung mga tao na nasa paligid mo or mga tao nakakausap mo. Kasi maraming tao din ako nakikita sa part mo. Yung iba naman sa inyo is may mga outdoor situation. Pwedeng may mga paglabas, pwedeng mag-go out kayo, may mga outdoor, may mga kung ano man yan, na hindi man siya parties or basta may mga outdoor situation But there's an audience sa iba. Pwedeng may mga pupuntahan ka na you will become a center of attention or pwedeng medyo, pag-uusapan ka or sikat ka maybe, di ba? Maybe you are networking or social media, ganyan. O kaya TikTok, Reels, Facebook. Pwedeng nahantin ka sa point na yun. Kung ano may mga meron ka social media. Sa iba dito is maybe you're there's a public situation. Pwedeng nagtatrabaho ka sa public situation. Pwedeng teacher, government, mga ganyan. Kung ano man yan. Sa nakikita sa iba sa inyo. Yan. May grupo, no? Ako nakikita sa inyo. And then, yung iba sa inyo is parang meron kayong aaralin, o pinag-aaralan, parang ganun. Or may mga thirst of knowledge siguro yung iba, or may mga i-research ka daw na situation. Or maybe yung point na nagiging mysterious person ka sa ibang tao. Pwedeng doon sa point na yun, ha? Or someone is connected sa'yo, medyo nagiging misteryoso siya. Yun. Or may mga bagay na, kasi may tao rin may secret Hindi ko alam mo. May secret ka ba? So, may ganun. Yan. I don't know kung sino pa. Pwede isa sa nakakausap mo. Yan, may sikreto. Or maybe ikaw yung may sikreto.
Ang nakita ko dito. Yes, there's a dream or wish come true sa buhay mo. Dahil sa nga sasabi ko sa'yo is may delay or madidelay or i-delay. Kung paanong delay, I don't know. Or pagpapaliban, pwedeng nandun sa yun. Or is there's a situation na need to progress. Sorry, nabubulol ako nababother ako sa ano ko, nagtutuka sila. Alam mo yun, nababother ako sa kanila. Yun, kung ano may mga delay na yun, siguro may mga proseso or progressing. Or kung ikaw magdi-delay, siguro handun yung point na need to progress, no? Yung situation, para makamit mo talaga yung hinihiling mo. Para fulfillment talaga. Para maano. Iba dito is you are inspired. May mga sitwasyon na nakakapagpahatak sa isa nakaraan, ano? Uy, ingat ka ha, kasi dito may tao dito na cheating. Cheater. Ingat ka. Kaibigan mo man yan, nakakasalamuha mo, or may tao na matalino, magaling magsalita, at, ano tawag dito? Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ikaw ito or someone who's connected sa'yo. May nagmamatyaga, ingat ka. Tapos ikaw pala yung nagmamatyaga, no? Anak niya. Alis. Energy ni Cancer. May taong makasarili, no? Ay! Naglipad. Anak. May taong selfish. Energy niya. Okay, energy mo. Energy mo is yung iba sa inyo is meron kayong mga bagay na gusto mong i-move, aksyonan, sabihin, desisyonan, mga ganyan. Yun ang nakikita ko dito Bago man siya, mga bago. Parang sa iba is you want to try a new path into your life na doon sa point na yon. And then also, yung energy rin na nakikita ko sa iyo is meron ka daw ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. But you need to be strong. Pwedeng sa mga tao na makakasalamuhan mo. O kaya, maaari makaka-receive ka ng news, ng communication, or kung ano man yan. Kung ano man yan, may ganun daw sitwasyon. And then also, yung energy na nakukuha ko rin sa'yo is magkakaroon ka raw ng disappointment or ma-feeling sad ka. In what way, hindi ko alam. Pwede sa mga nakakausap mo, makakasalamuha mo, or kung anong disappointment and sadness na yan, or maaaring makakaramdam ka lang ng sadness, pwede na doon sa point na yun. Yun. Parating. Ay dito rin sa sitwasyon ng energy na iba dito is parang may pag-iwas. Hindi ko alam kung ikaw yung iiwas or someone is iiwas sa'yo. Or lalayo or iiwas. May ganun. Iba dito travel. Yan. Maybe may mga pag-uusapan kayo related to traveling, o malayo man yan o malapit. Parating. Uy, we have the sun. Oh, iba dito may travel. You have a travel? There's an offering, Ibig sabihin may mag-o-offer pala sa'yo. Na naparating sa'yo, may offering na magaganap o mangyayari. And then, yung offering na yun, this is an opportunity, sa iba sa inyo. Sana i-grab nyo siya, Kasi minsan yung iba, hindi nila alam mo kasi ang iniisip kasi ng ibang tao, yung opportunity is pera, trabaho. Pwede kasi yung opportunity na, halimbawa, pinadala si universe ng isang tao sa buhay natin. Tapos inaya kang, uy, travel tayo, sagot ko. That is one of the opportunity. Ibig sabihin, pinadala sa'yo yung tao na yon para mag-getting relax ka. Dahil pagka nag-travel ka, example ko lang na pwede magkaroon ka ng idea sa pupuntahan mong lugar, malayo man yan o malapit, nagkakaroon ka ng idea, ay, ganito pala yun, ganito pala yan. Yan. Kaya wag lang kayo mag-focus sa opportunity. Yung iba hindi nila yung iba siguro hirap mag-analyze, sa iba sa inyo.
kailangan mo palawakin din kasi yung pag-iintindi natin. Kaya yung mga opportunity, we need to grab it. But there's an offering ako na nakikita sa iyo. Also, parating sa iyo is, tingnan mo, we have that 10 of Pentacles. Saan ka? Yes, material success, wealth, prosperity. Ako nakikita sa iyo. And then also, is within the 11 days, 11 weeks, 11 months, yun ang nakikita ko, maaring may mga magaganap o mangyayari na happiness, enjoyment, success, increasing or recovery. Or may mga parties, yan, mga celebration happen into your life. May mga bagay o sitwasyon ka na parang hindi mo mapapansin na darating siya. Yun ang nakikita ko dito. Also, parang sa'yo is there's a victory and success. Ang ganda naman ng card mo. O, di ba parang ayaw lang ni ate, sabi ka nila. There's a victory and success happen into your life. You will become a center of attention sa iba sa inyo, like I told kanina. And then, pwedeng may mga papuri, pasasalamat, recognition is coming din sa iba, kung ano man yan. Alam mo, meron sitwasyon na mapufulfill mo daw eh. May achievement and fulfillment ako nakikita sa'yo. Meron. Sa iba naman sa inyo is, try yun nga, travel. Magta-travel yung iba. Oo nga, ang ganda ng card mo. May mga new project. Ako nakikita sa'yo. Meron ka daw wish come true na makakamit. Ibig sabihin, there's a reward, success, and a positivity happening to your life. Siguro yung iniisip nyo na ano ba yung sinabi ko kanina? Kasi pagka pumasok lang sa utak ko, yung mga sinasabi ko na projects, yung iba medyo hindi nila naiintindihan. Iniisip nila yung project sa trabaho, project na gusto kong gawin, na i-pursue. Hindi. Maraming klase kasi yung project. I-research nyo na lang para mas maunawaan mo what is the project situation. Yan. Kasi titingin ka rin sa mga small things or small na magaganap o mangyari sa buhay mo. Yeah, may mga new project situation, may mga bagay daw na para magte-taking a risk ka sa situation. May mga bagay na makikipagsapalaran ka raw. Pero congrats, ang ganda. And then also, is, ang nakikita ko to is magkakaroon daw ng there's a decision making or may mga bagay na magkakaroon ng clarity. Ganyan. Yung iba sa inyo kasi may gagawin kayo eh. Hindi ko alam pa kasi may offer na pwedeng tatahakin mo. Yun ang nakikita ko sa iba ha. Yun. May tao nag-block sa'yo? Or maybe you block someone. Iba dito yung sabi ko with 11, di ba? Para makareceive ka ng mga text messages, mga ganyan, communication, celebration. May mga collaboration, dealing, and partnership sa iba. Ako nakikita dito. Pero alam mo, madamdamin ka, no? Makim-kimin ka eh. Dito sa sitwasyon. Hindi ko alam mo, ba't nag-isolate ka? Iba dito, may hinihintay din. May paghihintay. You feeling stuck sa iba. May mga on and off action daw kayo na ginagawa. Huwag kayo mag-ganon. Kumbaga, siguro may mga, halimbawa, gagawin ko, hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Medyo tuloy-tuloy mo lang para mas more mag-success ka dun sa situation. May ganun daw. Iba dito, you feeling bored or may mga dissatisfaction na mararamdaman or yung iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga self-questioning sa sarili. Yun. In what way, hindi ko alam kung saan iniisip mo. Kasi ang dami yung energy. Pwede sa mga goal na gusto mo mag-success sa buhay mo. Yun. Ang ganda ng card mo. Alam mo, ituloy mo daw yung mission mo to achieve it. Hindi ko alam in what way. Meron ka bang ginagawa na hindi mo na pinagpaliban mo? Baka may ganun ka. Kasi sabi dito, you need to put effort daw sa situation. Dapat iwasan. Ni Cancer.
Okay, dapat mong iwasan, syempre is not to focus and commit. And syempre, hindi mo ibigay yung best mo or is not to keep effort sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Kung may mga bagay na need to develop, need na masterin, ayusin, kumpunihin, isaayos, gawin, no? Iwasan mo na, syempre, yung hindi rin alagaan yung sarili mo, mahalin yung sarili mo, iwasan mo yung mga taong bitter o being a bitter, magpabaya, mastak, tamarin, mga maging makasarili or mga taong makasarili, iwasan mo yung mga conflict, mga disagreement, ganyan. And yung pakikipag-competition with someone na hindi worth it. Yung mga ganun situation na, o yan. For motivation, yan din. Iwasan mo magtaas ng ego or matataas ang ego na tao, ganyan. And syempre, yung dapat mong iwasan, yung ulitin yung mga nangaganap o nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, dati, yung paulit-ulit tapos hindi naman nag-work it out. Kasi hindi mo pinupukusan. Yung mga ganun sitwasyon. Iwasan mo yon. Iwasan mo rin yung siyempre, kasi dito is, kailangan mo rin daw na collaborate or makipag-usap sa ibang tao para mas marami ka pang matutunan to growth. Yun ang sinasabi dito, no? Sa nakita ko dito. Yun. Is needed. If you want to try new path, if you want to try something new, try mo daw. Kasi isa yun sa makakatulong sa'yo para mas more mag-growth ka sa sarili mo. Huwag ka mami-misalignment, kumbaga. Kasi pag na-misalignment ka, hindi mo ma-achieve talaga yun. Halimbawa, nag-iipon ka ng pera tapos bigla ka nagastos. Okay lang yung sometimes, no? Kasi minsan okay lang naman yun. Pero yung palagi, na-misalignment ka. O halimbawa, nag-exercise ka, tas tinamad ka, diba? Na-misalignment ka. Dapat, tuloy-tuloy. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. So, love. Uy, 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 uy. Okay. Ayo, lovers, oh. Ace of Wands. So, iba dito meron. Isa hanggang dalawa. May tao may interesado sa'yo. At may nagmamatsyag. Dito sa sitwasyon. Ate, good ba siya? Dito. Ano bolero ba to? Dito sa iba dito, medyo bolero to. Ingat ka na lang. Isa sa kanila bolero. Pero isa kasi nagmamatsyag eh. Either isa siya or dalawa ha sa iba. Nandun din yung point na itong tao na to is magaling siyang magsalita. As in, magaling siyang magsalita. Meron siyang strategy na hindi mo mapapansin na 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 ganun, nambobola siya, hindi mo mapapansin. Kasi minsan iba-iba kasi klase ng pambobola. May pambobola na ay ang ganda mo, may pambobola na yung ano lang, yung putso lang na sa tingin mo ganyan ganyan. Parang ano lang, parang natural ano lang pag-uusap. Basta ang hirap kasi i-explain eh, no? Yung basta makiramdam ka na lang, makiramdam ka. Itong tao na to is nandun yung pampapaamo, no? Sa nakita ko dito. Yan, may taong may interes or nagmamatsyag or magaling talaga ito. Mararamdaman mo kasi na interesado talaga siya sa iyo. Itong tao, but you need to be very careful kasi slowly but surely, hindi mo sigurado itong tao na to. Sana, mag-trust ka sa intuition mo. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oh yes, oo, nagkahiwalay na. No, maaaring matagal na rin yung iba na nagkahiwalay or pwedeng naging matagal talaga kayo nitong tao na to. Nagkaroon ng third party nagkaroon kasi ng attraction with someone. Syempre, nandun yung pagja-jungling, nandun yung point na still naman, isa sa inyo is still interesado pa rin. Nahang yung isa sa inyo sa nakikita ko ito and they want to try a one more chance or maybe this is you. Pero nasa sayo pa rin yan. No? Mag-trust ka sa intuition mo. Kung kayo is in relationship na walang third party, pwedeng bago kayo nito, tao na to.
Yun ang nakikita ko dito. Or, sa iba sa inyo is, kung bago kayo nito at walang third party, doon naman yung situation na this is a person na hindi siya, na, it's not, it's more on maturity yung type energy niya kasi, no? Kasi hindi, ayaw niya magmadali. Kumbaga nandun yung point na they want to slow when it comes to this connection. Kumbaga nandun yung sa point na try muna natin ganito, kung magkiklik tayo, ganito, ganyan, kung sa mga bago ha. Kung sa'yo naman, kung kayo naman is matagal na nitong tao na to, eh, nandun yung point na, yes, nandun yung point na nagkakaroon ng mga broken promises, mga sad memories when it comes to disconnection, pero still, kahit paano, nagkakaroon naman din kayo na pagkakasundo, no? You try to evaluate this connection, so na, maaring may anak din kayo nito, pero, hindi naman maaalis kasi yung pagsisinungaling yun pagdating sa relationship. Natural na kasi yun eh, no? Yun pa rin naman, sneaky lang yung isa. Kung may mga third party, oo, may betrayal eh. Handun yung isa sa inyo is very manipulative or there's a betrayal situation kung may mga third party talaga. Kasi may third party naman talaga dito sa situation. Ate, mahal niya ba ako? Ha? Fashion? Attraction? Sa point na yon. Yon ang nakikita ko dito. Or maybe this is you. Siyempre, kung matagal na kayo, parang wala na eh, no? Nagfe-fade din kasi ang love. Sabay ganun eh, no? yung hindi, yung parang nag-iiba ng different ng unang nagkakilala kayo, ganyan. Dahil sa pag natagal na kayo. Anak, baba ka muna nga. Your money. Huwag ka dyan magtaas ng paa, anak. Kasi maanohan ka ng ano. Your money. Oh, dito, guminne. Guminne. Bibi mo. Anak, ang lit ng hakbang ah. Sabay ganyan. Siyempre, ate, ibon yan. Okay, when it comes sa iyong money. Uy, pagdating sa money mo, congrats. Congrats sa iyong money kasi you are magnetic, no? Pagdating sa iyong pera. Pwede rin na yung sa point na may tao na nagsusuporta pagdating sa iyo sa pera or ikaw yung nagsusuporta. Vice versa natin, no? Pointed name ha. And then also, handin yung pagiging aware mo pagdating sa pera mo, no? Yung iba say, or you need to be aware and you need to learn from the past pagdating sa pera mo. Or, sa iba sa inyo, pagdating sa pera is kailangan mo magkaroon ng awakening and change of decision. Ibig sabihin, kung may tao ka na sinusuportahan pagdating sa pera at kung nangyari ito sa nakaraan, wag mo nang ulitin muli, no? Kailangan mong matuto sa nakaraan. Hindi ka naman mamasang at papasang. Tandaan nyo palagi, no? Mahirap kumita ng pera, no, ang sinasabi dito. And sa iba naman sa inyo, when it comes to a money, is doon you need to putting a guard or maybe you're putting a guard when it comes to yourself. Hando kasi awareness ng iba pagdating sa pera, no? Hando yung awareness ng iba pagdating sa pera kasi they want to stay stable. Ang nakikita ko dito, no? Pwede may mga business kayo, malaki o maliit yan, sa nakikita ko dito. And then yung iba naman dito is, syempre, kahit mahirap yung buhay, but you still to keep fighting, ano, natin ka sa point na yung gusto mo talaga maging stable yung buhay mo. Or you need. May tao naman din ako nakikita dito na mahihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera. Or may tutulungan ka. May tao makikipag-usap or magkakaroon ng pagkakasundo pagdating sa pera, business or pera or trabaho. Advice. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice is, habaan mo pa daw yung pasensya mo. Kailangan sa'yo is focus, control, lakas ng loob, katapangan, katatagan, at tibay ng loob, no? Kumbaga, you have a power. Kumbaga, you have a power to change anything. And you have the power to magnetize and to fulfill, to achieve
Yung mga bagay na gusto mo talagang ma-achieve, yun ang sinasabi dito. And then syempre may mga bagay na kailangan mong ma-accept. Alagaan mo rin daw yung sarili mo kung sometimes medyo stress ka, pagod ka, marami kang iniisip, try to recharge, try to rest, kailangan mo minsan ng mental peace or kailangan mo mag-rejuvenate or mag-quick type ka muna for a while if you want, no? Yan, ingatan mo yung sarili mo kung may mga nararamdaman ka, masakit ba yung ulo mo, yung paa mo, nag-overthink ka ba, or pagod ka ba, mga ganun. Basta mahalin, alagaan mo yung sarili mo, and then also, is focus lang. Focus lang daw ang sinasabi dito. Kailangan sa'yo is inner strength, no? Yan, huwag ka daw magpapakontrol sa ibang tao o sa sitwasyon mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka yung health issue mo, kung may health issue ka or someone is connected sa'yo, ingatan mo rin, ha? Tsaka yung pera mo rin. Sa iba sa inyo, siguro yung pera. Kasi ang nakita ko medyo may darating yung point na yung pera mo is medyo parang matutulog. Hindi ko alam kung matutumal ba siya or, hindi ba, halimbawa, nag-growth siya, tapos bigla mag-stop. Hindi ko alam in what way. Mga ganun sitwasyon. Ingatan mo na lang, no? Arigato namaste, God bless.